Lasa? Oh. Wala? Kailangan tinapay yan. Yung pala, kailangan pala, kakamayin. Ang ginawa ko, binutasan ko, ginalong-galong ko pa, wala namang nadikit. Nawasak ang motor ni Rigondox, kakatakbo kanina. Wasak na. Wow! Magic! Dox, kapit! Oh, may tibay na hawak, oh. Lagutok man. Alright mga kabugay, ang oras natin ngayon ay 3:30 na ng hapon. Pero na-edit mo na yan. Wala, hindi ako nag-vlog. Dito kami narikundok sa shop Bilyawan. Ah? Bilyawan? Villaluna. Bilya Luna. Motor. Ako dito rin ako nagpapagawa ng ano eh, mga motor. Yan o. Ang motor ni Rigondox nawasak. Nawasak ang motor ni Rigondox, kakatakbo kanina. Wasak na. Wasak na. Yan. Rigondox wasak na. Ngunit na kondisyon lang yan ni Rigondox. Yung sa akin pagka nakapila rin yung akin kasi meron din akong papapalitan kasi para mas maganda. Pero bago ang testingin muna natin yan pagkatapos nito. I-road test natin yan, Dox. No. Pagkatapos na Rigondox, road test namin yan. Pupunta kami ng Maynila. Meron road test. Wala naman tayong ang helmet eh nandoon. Ha? Ang helmet. Ay, hindi. Kukunin natin.
Ito po ay 10 years na. Oh. Hindi, ano? Ilang taon na to sa iyo? 2 taon may gay idol ata eh. Ito yung ano no, ito yung ano, remembrance mo sa unang sahod mo no? Oo, yeah. Oh, buti ka pa, may remembrance sa unang sahod. Sniper 1.5. Yung akin nandun pa sa gilid, nakapila pa. Pero saglit lang naman yung aking pagkakaribundo siya, baklas lang. Ayan mga kabugoy, tapos na si kuya sa kanyang ginagawa isang motor. Sa akin, papapalitan ko sana ng sprocket niya sa engine kasi yung sprocket niyan ay pinagpalit ko kasi yung sprocket ko sa yung sa Enduro ko at saka ito. Yung sprocket nito na stock ay nandun sa Enduro. Tapos yung sa Enduro nandyan nakakabit. Kaso pala wala silang tingi, puro isang set. Pag bumili ka isang set na yung sprocket sa likod at saka sa harap at isang kadena, eh sayang naman pagpapalitan natin ang ganun. Kasi bagong-bago pa yun, original pa. Kaya ang gagawin natin ngayon, papahigpitan na lang natin yung kadena kasi medyo lumuwag na siya. Kunti lang naman ang i-adjust eh. Kunti lang i-adjust nito. Tapos mamaya pagka na-adjust na ito, tapos yung gaya Rigondox, i-road test siguro namin para masubukan kasi napuga-puga yung kanyang motor. Siguro konti lang naman siguro adjust nito mga kabugoy kasi konti lang ang ano niya, simula nung bumiyahe tayo ng tawag nito, Masbate. Medyo malayo pa. Ha? Hindi pa na-adjust. Hindi pa. Pero grabe ang tibay ng ano, yung mga original na ano, yung original na mga kadena. Ang titibay. Kaso ang original nito ay wala tong lock eh. Oh. Buo. Kaya sayang pagpapalitan natin eh. Ang ganda. Hindi pa. Yung ganito. Ayos ko lang labas na sniper yan. Oh, original to. Ang gaganda ng gulong na bagong mga labas sa mga sniper eh, mga original. Galing kasa. Pero ang laki na naman ang binawas eh. 3 buwan pa lang. From Mindanao to Batangas, tapos Batangas to Masbate, tapos ngayon mamaya ay mag-aaral na naman kami. Tawag ito Nueva Vizcaya. Babiyahe siguro kami ng mga madaling araw. Kaya yung kailangan natin ipa-adjust, papa-adjust na natin para sigurado. Para hindi na tayo maabala sa daan. So yun mga kabugoy, ang gagawin natin ay imbis na langis, papalagyan natin ng grasa para mas matibay. Kasi pag inaabot kasi tayo ng ulan, naiiga agad. Pag grasa, medyo ano pa siya, kapit na kapit. Grasa medyo madumi lang sa tingnan. Pero at least, tumatagal ang lubrication. Pangpadulas. Daw, palagyan mo yung sa iyo din ganito. Para hindi ka na magano. Palagyan mo rin ng grasa yung kadena mo. Sa akin grasa. Lagi ko nilalagyan ng langis kaso pagka isang hugas nawawala agad. Kaya susubukan natin yung grasa. Kung ano ang epekto. Ang nangyayari kasi ng mga kabugoy, pagka naigan na lagi, doon siya nagsimulang masira, nababanat. Paglagay mo ng yung parang mahigpit pa siya, tapos yung parang tuyong-tuyo na. Paglagay mo ng langis, nababanat agad. Kaya mas maganda talaga pag laging may lubrication siya para pag ikot, maalwan lang. Tsaka ang kagandahan ng mga kadena nito, may mga guma pa sa gitna.
Pang ano talaga siya, pang heavy duty. Doks, maiiwanan ka yata mamaya. Pag hindi umandar, angkas ka na lang sa akin. Mapuga-puga. Ayan mga kabugoy, parang pag nilagyan ng grasa parang ang dumi niya tignan, pero maganda ang ano niyan. Maganda ang kinahantungan kaso nga lang madumi. Nang may higpit yata masyado. Ilan taon na? Dahil 3 buwan pa lang to. Alright. Pajas ka na kanina, no? Wow. Kaya nga, kakatapos lang namin magkwentuhan eh. Tungkol sa kadena mo. Oh. Test ko na. Ayan, okay na pala yun. Parang alam ang magkasyon, nalubay na galing. Ha? Kapit mamaya yung ano mo, dyan sa likod, palpalagi ng hangin niya. Alin na? Bakit? Oh. Hindi, normal lang yan. Wala yan. Normal. Lagyan mo pisa ng grasa, bumili ka din ni 20. Ha? Grasa. Lagyan mo ng ano? Ano? Lagyan mo ng galangis. Kaya ko. Hindi, grasang nilagay namin. Ha? Grasang nilagay namin. Kaya grasa. Ha? Wala pa namang grasa eh. Ano to? Tag 20. Bilhin mo na ako, wala akong pera eh. Ito, Idok, pera muna na sa'yo. Wala akong 20. Nandiyan? Oh, Tama sabi ni Idol, magkasama kayong dalawa. sino? Sabi Idol, ay isip ko. Sabi ko, ay alam ko na ako sa hanapin. Ang ganda kasi tignan kasi stainless eh. Malinis pero kailangan lagyan ng langis. Ito. Mamaya pa sa... Yan mga kabugoy. Akala ko, ketchup. Ang ginawa ko, Tikman mo daw. ano lasa? Oh. Wala. Kailangan tinapay yan para Yung pala, lumaga. kailangan pala, kakamayin. Ang ginawa ko, binutasan ko, ginalong-galong ko pa, wala namang nadikit. Paikutin mo ulit. Oh, ganoon mo ng kamay dito sa ilalim. Ah, hindi, paikutin mo. Ha? Paikutin mo. Sige, mapudpud pa yung Sige, kamay mo. Oh. Yan. Buti lang, mag 1 million views to, okay lang. Ha? Bakit gano'n? Ayaw. Ayaw pa. Puta na. Di ba lamay di? Neutral. Pinapahit pala. Kasalanan mo to, Regondok. Ang gulong mo, okay pa. May sealant na ba to? Wala ba? Dami, makapal pa naman. Pero mas maganda sana pag nandiyan. Wala ko. Ang muna, makapal pa naman eh. Medyo tagilid na yung wala ko. Albo. Naka-ready na yung aming mga motor para babiyahin na kami mamaya. Alright mga kabugoy, tapos na tayong paggawa kay Regondok. Medyo natagal-tagalan kasi maraming binaklas sa kanyang clearance at sa ilalim, saka maraming may pinalitan din. So ngayon babalik na tayo ng Bukana para maghanda-handa para sa biyahe mamaya. Alright mga kabugoy, siyempre umalis kasi ako sa bahay. Nilagay na natin basta yung ating mga gamit ngayon, ayusin lang natin para ma-fix natin kasi ano,
medyo masikip yung aking bag, halos hindi magkasya yung mga damit. So kunti lang naman ang dinala nating mga gamit kasi ano lang naman, siguro mga ilang araw lang. So ngayon nagdala lang ako ng isang short, ay isa. Tutupiin lang natin ng maayos kasi nung nailagay ko sa bag hindi parang tawag nito, maskip. Tutupiin natin ng maayos para medyo lumuwag-luwag yung space. Tapos pagsamahin na natin yung mga pag nagpalit tayo para isang hugot na lang, short tsaka yung partner na damit, yan, pagsamahin na natin para pagka nagbihis tayo isang hugot na lang. Isa, tatlong short, yan, tapos dalawang pantalon, hindi mag-sikip-sikip dito mga. Tapos isa, dalawa, tatlo, apat na short ang dala natin. Baka kasi baka mamaya magkayakagan, baka may ilog doon, makaligo tayo sa ating pupuntahan, kaya baon na tayo ng maraming short. Tapos syempre jacket kasi baka malamig doon kasi papunta kaming norte. Pa north naman kami ngayon, nung nakaraan pa south sa Masbate, ngayon north naman. So ngayon ang oras natin ngayon ay tawag nito, sakto mag-alas 7 na. Oops. Yan. Yung short at saka damit, pag-isahin natin, pagpatong-patong para pagka diretso na. Isa, dalawa. Tatlo. Hindi naman dala na ako ng tatlong jacket kasi baka malamig. Tapos mga damit, ang aking damit ay isa. Kunti lang ang dinala ko mga kabugoy. Siguro pag inabot tayo ng 3 days o lampas tayo ng 3 days, maglalaban na lang tayo pag naubos na yung ating damit. Diba? Alright na, alright. Yan. At siyempre ayusin lang natin yung pagkatupi para may space yung ating bag. Medyo malaki-laki na yung bag lang natin kasi nung nakaraan kasi tawag nito, maliit yung bag natin. Napunta kaming Burias. Una, ito ipailalim natin yung parang panghuling gamit mo para hindi tayo mahirapan. Kasi ako marunong pagdating sa ganito mga kabugoy, kasi minsan pag may lakad ako si Ilo ang naghahanda ng aking mga gamit. Siya ang naglalagay sa bag kasi magaling si Ilo magtupi-tupi para magkaroon ng space yung bag. Tapos sana hindi tayo abutin ng ulan sa daan para mas maganda naman. Kasi nung nakaraan punta ng Burias, araw-araw ulan ang namin, dinanas. Kaya medyo mahirap pag tag-ulan talaga. Tapos ang lamig pa. Ilang piraso lang. Tapos siyempre meron din na tayong brief. Tapos peace towel. Kailangan natin to. Tapos nagdala na rin ako ng ilaw ng GoPro. Tapos yan, medyo kanina punong-puno. Talagang nakalabel dito yung tawag nito, nakalabel yung gamit. At syempre ayan yung ating helmet, yan ready na. Malinaw na yung visor, pinunasan na natin. Sabi naka-ready na rin. Sapatos, iba na lang yung sapatos ginamit ko mga kabugoy. Ayan, tapos meron pang mga gloves. Ito pag-isahin na natin to para mamaya diretso na. Tapos sinturon,
Tapos ito yung susuotin natin mamaya, pantalon. Tapos pero kailangan natin mag-gear kasi kasi medyo malayo yung ating pupuntahan, kaya mas maganda talaga pag may saktong jacket. Ito, mga jacket na to ay mga padding naman to. Yung pantalon kasi nito ay nasira, no? Sayang. Ayan. Pero makapal naman yung ating pantalon na isusuot naman. Ready na, tapos meron tayong safety vest na reflectorized para kung sakaling mahina ang ilaw, mag-reflectorize. Katulad yan, oh, puting puti, pero pagka hindi sa mga kabugoy ay lang siya, parang gray. Pero pag nailawan siya, kumikislap. Ready na yan, diretso na yan mamaya. Siyempre, ready na kami sa biyahe papuntang norte. Ayan, abangan nyo yan mga kabugoy. Sana wag niyong palampasin ang aming lakad at hindi pa namin alam kung saan kami mapadpad doon. Kaya medyo maganda-ganda ang ating baka maganda-ganda yung ating gala doon mga kabugoy. Tapos siyempre mga charger, kaso nag-charge pa tayo. Ka-charge pa yung ating cellphone. Tapos battery, kailangan nating i-full charge yung mga battery para pagka tayo maganda, hindi na tayo mabitin kung mapablog man tayo ng mahaba-haba. Tapos yung ating bag GoPro, yan, kompleto na. Mamaya bibihis na lang tayo, at least naka-secured na yung ating mga gamit. Yan, naka-secured na, naka-ready na. Tapos yung mga charger, bunutin na lang yan mamaya pagkatapos. Tapos sila kautoy, nag-iinit na kasi paalis na kami mamaya. Pahinga na lang siguro kami, i-dip lang siguro ng mga ilang oras para may lakas para hindi kami abutin ng antok sa daan mga kabugoy. Tapos ano pa, malamig pa, ang lakas pa ng hangin. Sana hindi tayo abutan ng ulan. At syempre mahaba-habang bakbakan to kasi medyo malayo din kasi sinerge namin. Siguro more than 400 kilometers, siguro mga 8 hours. Pero kung yon sa sasakyan yung sinerge namin, pero pag motor hindi pa namin alam kasi iba pa kasi ang way na dadaanan, hindi kami makakadaan ng mga katulad ng expressway, yung EasyTex, SLEX, TEPLEX, yung hindi kami makakadaan doon. Kaya magbayan-bayan na lang kami, kaya medyo matagal siguro abutin tayo mga 9 or 10. Kasi siyempre mag-stop over pa, hindi naman natin pwedeng ituloy-tuloy yun. Kailangan na din natin magpahinga kasi nakamotor. Kung sasakyan, okay lang sana, didiretso mo yung ganong kalayo. Kaya abangan nyo yan mga kabugoy. Sana maging safe ang ating biyahe mamaya. So, matinding bakbakan naman to. Tapos pagkasunod ng norte, hindi ko na alam, baka mag-Mindanao na. Ayan, sa sunod na buwan na siguro yun, by February. Kasi pag ilang araw na lang, February na, patapos na ang January. Ilang buwan na lang, Pasko na naman. Alright, syempre hindi na natin pahabain tong vlog, at hanggang dito na lang muna. Papahinga na lang tayo. Tapos mamaya babiyahe na, babatsi na. So abangan nyo na lang yung vlog namin bawat isa. Yung kay Larry Gundok, sama si Rigundok, si Louie, si Kautoy, si Jeff, at saka ako. Bali 5 kami, 5 motor. Ayan, kaya sana gabayan tayo ng Panginoon at safe, na maging safe ang ating lakad, ang ating journey papuntang Ilocos, at hindi lang sa Ilocos, at sa mga sa mga bawat pupuntahan namin, kasi siyempre malalayo pa yung aming journey. Sana magiging maganda ang ating journey ngayong taon. Alright, so hindi na natin patatagalin itong vlog to. Paghahanda papuntang norte. So hanggang dito na lang muna. Dito na tayo magpaalam kasi gabi na, alas 7 na. I love you, bye bye.